Hindi na lingid sa atin na maraming mga madamdaming tagpo ang ating nasasaksihan kapag ang isang batang ampon na lumaki sa nagampon sa kanyang magulang at nalaman niya na siya pala'y ampon, hahanapin niya kung sino ang kanyang totoong biological mother or father. At kapag sila ay nabigyan ng pagkakataong magkatagpo, nakikita natin, lalo na sa YouTube, marami niyang mga ganyan. Madamdamin ang pagdatagpong ito kahit 20-30 taon na ang nakaraan. At anong sinasabi ng ampon? Karaniwan sinasabi nila, kailangan kong makilala ang aking magulang at totoo sapagkat parang ako'y hindi buo, hindi ako kumpleto. Mabubuo lang ako pag nakita ko siya, kahit mayakap ko lang siya, sapat na yon sa akin. Yan mga kapatid ay may kinalaman lamang sa ating relasyon sa ating biological parents. Naghahanap tayo ng ating true identity sa taong nagluwal sa atin. Kumisan maraming nagtatanong na ampon, bakit kaya ako pinampon? Mahal kaya nila ako? Kahit binusog na ng nag-ampon ang batang ampon ng maraming bagay, material, pagmamahal, at kuminsan ay maswerte ang naging kanyang katayuan sa buhay, nakapag-aral, at lahat na walang hihigit na magsasatisfy sa kanya hanggat di niya nalalaman kung sino talaga ang kanyang pinagmulan. At yan ay isa antas ng biological, physical. Ngayon, mga kapatid, ito rin ang sinasabi ng Ebanghelyo sa atin. At may patutuo dito si San Agustin, sabi niya, tayo daw ay magiging hindi mapapalagay. We will become always restless, not unless we find our rest in God. Na parang bang naghahanap tayo, kahit nasa atin na ang lahat, maghahanap pa rin tayo ng parang magsasatisfy sa ating mga mas malalalim na hinahanap sa buhay. Sapagkat kahit busog ka na sa mga material na bagay, bakit parang merong pang mga bagay na hindi kumpleto at buo sa iyong pagkatao sa kabila ng mga narating mo at nagawa mo sa buhay. At ito ang sinasabi ni Jesus na ang kanyang ina at mga kapatid ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung mayroong tinatawag na biological relationship na siyang nagpapakita ng pagmamahal dapat sa kanyang mga anak na biological, meron din tayong spiritual relationship. At walang hihigit dito sa relasyong ito dahil mismo matutunto natin kung saan tayo nagmula at ano ang kabuluhan ng pagkakalikha sa atin. Ang Diyos ang lumikha sa atin at ang ating mga magulang ay instrumento lamang ng ating pagkakaluwal sa daigdig. Kaya, di ba, kahit mauunlad na bansa, maraming mga kabataan ang nasusuong sa droga, mga nagpapakamatay, maraming depressed, dahil hindi nila matagpuan ang totoong kahulugan, kabuluhan ng kanilang buhay. Not unless matagpuan nila si Jesucristo at pasailalim, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Mas mataas at pinakamataas
pinaka-importanting relasyon ay ang makarelate tayo in love with our Creator, with God, ang tinatawag na essential relationship. Kasi kuminsan, pwede naman tayong mabuhay na ulila kahit walang masyadong nagmamahal sa atin. Di natin nakita yung ating biological parents, pero saan natin kukunin ang kahungkagan na espiritual sa ating buhay? Di naman kuminsan yun maibigay ng ating kapwa-tao. Kahit magulang mo pa, Diyos lamang ang magpupuno ng mga bagay na meron siya para sa atin. Kaya matuwid lamang na sabihin ni Kristo, sino ang aking mga ina at mga kapatid? Mga ayong mga alagad ay itinuro niya, sila ang aking ina at mga kapatid sapagkat sila ay malalim na nakikipag-ugnayan at sumusunod sa kalooban ng Ama. Yun din ang pundasyon kasi ng buhay ni Kristo. Makabuluhan din ang kanyang misyon sapagkat sumusunod rin lang din siya sa kalooban ng Ama at hindi niya inihiwalay ang kanyang sarili sa lahat ng kanyang ginagawa. Kung ganon, tayong lahat na nilikha at tayong lahat ng tao, kahit ka pa Muslim o ano ka pang relihiyon, hanggat di natin natatagpuan ang mas malalim na relasyon sa ating lumikha, di rin natin matatagpuan ang kapupunan at kabuluhan ng ating buhay. Kaya sinasabi ito ni Jesucristo upang tayo'y huwag maghanap sa mga bagay, sa mga tao, kundi hanapin ito natin sa Diyos, sapagkat sinasabi na ang Diyos ay sapat na para sa atin.